Wala siyang talento, ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na siya ay isang henyo at may kakayahang maging isang salamangkero nang hindi pa siya nanalo laban sa kanya. Sinabi ni Kusanagi Manito na maaari siyang manalo laban sa kanya, at tiningnan ni Iwaka ang kanyang mukha. Nagulat ang kanyang nakatatandang kapatid na babae sa narinig at tinanong siya kung sinabi niya na maaari siyang manalo laban sa kanya. Sinabi niya sa kanya na imposible pa rin sa ngayon, syempre, ngunit sa loob ng 2 linggo, mananalo siya laban sa kanya, at iminungkahi niya na magkaroon siya ng 2-on-2 Magic Duels. Sinabi niya na 2-on-2 matches, at tinanong siya nito kung nagpaplano siyang tumakas matapos ibulalas ang lahat ng kalokohang iyon. Ngunit sinabi nito sa kanya na hindi siya nagsasalita ng walang kaparerikan, dahil sasali rin siya sa tunggalian. Tinanong niya si Yuka tungkol sa kanyang opinyon kung pumayag ba siyang sumali o hindi. Habang siya ay nalilito, pinag-isipan niya ito at sinabing sasali rin siya sa tunggalian. At sinabi niya na ngayon ay napagpasyahan na ang lahat at sinabi kay Ruka na kung manalo sila, hindi na siya pinapayagang magsabi ng anuman tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya na kung manalo sila, ang kanyang kapatid na babae ay dapat na umalis sa akademya, at habang umaalis, sinabi niya sa kanya na hindi siya magpipigil, kaya dapat silang maging handa na harapin ang katotohanan. Nasa rooftop sila, at sinabi niya sa kanya na gusto niyang humingi ng tulong sa kanya at gusto niyang turuan siya nito ng higit pa tungkol sa mahika. Akala ng bida ay nag-aalala siya at nagtaka kung bakit bigla siyang tinawag sa rooftop. Sinabi niya sa kanya na siya ay isang hamak na salamangkero na ang halaga ng magic power ay 100 at tinanong siya kung sigurado siyang tuturuan siya ng isang tulad niya. Sinabi niya na alam niyang itinatago nito ang kanyang tunay na kapangyarihan, dahil mas malakas siya kaysa sa kanya at tiyak na alam niya kung paano siya palakasin. Kaya naman daw manalo siya sa kapatid niya. Naisip niya na ang mga tulad ng kanyang kapatid na babae ay ang uri na gustong kontrolin ang lahat, at iyon ang dahilan kung bakit iminungkahi niya ito, upang siya ay magalit at magmungkahi ng labanan laban sa kanya. Yumuko siya sa harap niya at nakiusap na turuan siya ng magic. Kaya pumayag siya, at tinanong siya nito kung sigurado siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na dapat niyang sundin ang lahat ng sinabi niya, at hindi siya maaaring umatras sa kalagitnaan, at natuwa siya at sumang-ayon. Naisip ni Kusanagi Manato na walang paraan para tumanggi siya kapag nagmakaawa ito sa kanya ng ganoon. At saka, kailangan din niyang paghandaan ang mga mangyayari mula ngayon, para hindi na masyadong masama ang isang sumisikat na salamangkero. Sinabi niya sa kanya na magsisimula na sila kaagad, simula ngayon. Ngunit iniisip niya kung saan sila dapat magsanay, at tinanong siya nito kung hindi siya pupunta sa kanyang lugar. Maya-maya, nasa bahay niya sila, at tumingin siya sa unahan at sinabing malaki ang bahay niya. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang ama ay isang marangal na salamangkero, kaya ito ay natural. Naisip niya na ito ang unang pagkakataon na nag-imbita siya ng isang batang lalaki sa kanyang bahay at iniisip kung kakaiba ito para sa kanya na imbitahan siya sa kanyang bahay. Pero naisip niyang wala siyang kakaibang intensyon habang nag-iisip pa siya. Sinabihan siya ng bida na simulan ang pagsasanay, ngunit hindi niya narinig, kaya tinawag siya nito sa pangalan. Natigilan siya at tinanong siya kung bakit siya tinawag sa kanyang pangalan, at sinabi niya na ang kanyang kapatid na babae ay sama-sama rin sa Mayasuha, kaya hindi malalaman ng mga tao kung sino ang kanyang kausap kung gagawin niya iyon. Tinanong niya ito kung hindi niya gusto ang pagtawag nito sa kanyang ibinigay na pangalan at kung dapat ba niya itong tawagin sa ibang pangalan. Ngunit sinabi niya na hindi, dahil maaari siyang sumama kay Yuka. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pagsasanay, at sinabi niya sa kanya na alagaan siya. Ngunit una, nais niyang sagutin niya ang ilang mga katanungan at tanungin siya kung ano ang eksaktong alam niya tungkol sa kapangyarihan ng mahika.
Akala niya ay madali ang tanong nito at sinabing iyon ang enerhiya sa loob ng kanilang katawan na kailangan para maisagawa ang mahika. Pagkatapos ay tinanong niya siya tungkol sa incantation, at sinabi niya na ito ang programa, tulad ng isang paraan upang automatikong gawing magic power. Kaya't tinanong niya ito kung posible bang kusang dagdagan ang kanyang kapangyarihan sa mahika. Sinabi niya na ito ay imposible dahil ito ay ang limitasyon ng isang mahiwagang kapangyarihan. Ang halaga ay natutukoy bago ipanganak at hihinto sa pagtaas kapag sila ay umabot sa isang tiyak na edad. Natawa siya at nakaramdam ng pagmamalaki dahil sigurado siyang nasagot niya ang lahat ng tanong ng perpekto. Ngunit sinabi niya sa kanya na ang lahat ng kanyang mga sagot ay mali. Napaiyak siya nang marinig iyon at tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin. At iniisip niya kung sino ang makakapagpalagay na ang mga kasalukuyang mages ay napakatanga at iniisip kung ano ang nangyari sa nakalipas na 50 taon. Sinabi niya sa kanya na ang magic power ay hindi lamang sa loob ng kanilang katawan at kalikasan. Ang mga inkantasyon ay mga tool lang para ay back up ang kanilang magic craft, at posibleng pataasin ang kanilang magic power ng sinasadya. Sinabi niya na nagsisinungaling siya dahil kung ito ay totoo, nabaligtad na nito ang Magic Craft Academy. Ngunit sinabi niya na hindi mahalaga kung maniwala siya sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ituturo niya sa kanya ang tungkol sa 3 bagay na kasasabi niya lang at sinabihan siya na maupo habang ay dadaan niya ang magic power sa kanya ngayon. At sinabi niya sa kanya na ipaalam sa kanya kapag naramdaman niya ito. Tinanong niya siya kung naramdaman niya ang kapangyarihan ng mahika, at sinabi niya na hindi siya lalakas kung hindi niya ito maramdaman, at inutusan niya itong ipikit ang kanyang mga mata habang hahawakan siya nito ngayon. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang kanyang enerhiya sa kanyang katawan ngunit napagtanto niya na ang enerhiya ay hindi sapat. Kaya't nagpa siyang magbuhos ng higit pa, ngunit hindi niya naramdaman ang ganoong kalakas na enerhiya pagkatapos niyang magbuhos ng mas maraming enerhiya sa kanyang katawan ng ilang sandali. Sinabi niya na may nararamdaman siya habang umiinit ang kanyang likod, at sinabi niya sa kanya na ang nararamdaman niya ngayon ay isang magic power perception. Napagtanto niya kung ano ang ibig niyang sabihin sa pakiramdam ng mahiwagang kapangyarihan, at sinabi niya sa kanya na dapat niyang tandaan kung ano ang pakiramdam nito. Sinabi niya sa kanya na kung maramdaman niya ito, malalaman niya ito at mahahanap niya ang magic power sa kalikasan. Sinabi niya sa kanya na gawin niya itong layunin mula ngayon, at ngumisi siya at sinabing siya ang pangalawang anak na babae ng pamilya Maezuha, upang makabisado niya ito sa lalong madaling panahon. Akala niya ay mararamdaman lamang niya ito pagkatapos niyang ibuhos ang ganoong kalaking kapangyarihan ng mahika. At parang wala siyang talent para maging mage. Makalipas ang 1 linggo, umiyak siya dahil hindi niya magawa. Akala niya ay 1 linggo na ang nakalipas at masigasig siyang nagsasanay, ngunit napakabagal niya sa pag-unawa, kahit na hindi siya gaanong umuunlad. Malapit na ang oras, at sinabi niyang ibubuhos niyang muli ang magic power sa katawan niya at ilalagay ang kamay nito sa likod niya. Nagbuhos siya ng enerhiya sa kanyang katawan, at pagkaraan ng ilang oras, sinabi niyang buksan niya ang kanyang mga mata. Natigilan siya nang makita niya ito at nasisiyahang makita ang kapangyarihan ng mahika, at iniisip niya kung iyon ang hitsura nito. Natulala siya dahil nakakakita siya ng magic power at iniisip kung makikita rin niya ang kapangyarihan ni Kusanagi. Tumingin siya sa kanya, ngunit halos hindi niya makita ang kanyang enerhiya at iniisip kung ano ang kahulugan nito. Sinabi sa kanya ng bida na ginawa niya ang kanyang makakaya, at sinabi niya na ito ay natural dahil ito ay siya, at sinabi niya sa kanya kung paano niya pinamamahalaan ang magic power perception at oras na para ayusin ang dami ng kapangyarihang mayroon siya. Sinabi niya sa kanya na kung magagamit niya ang 50% ng kanyang magic power, magagamit niya ito ng 2 beses, ngunit kung nagawa niyang ayusin ang magic power at gamitin ang 20% nito sa isang pag-atake, magagamit niya ito ng 5 beses.
Sinabi niya sa kanya na gamitin ang magic craft na may naaangkop na dami ng magic, itapon ang lahat ng fatalities, mas tumutok sa kahusayan, at gamitin ang kanyang magic power sa limitasyon nito. Pagkatapos maubos ang kanyang magic power, tataas ang halaga pagkatapos ng pag-recover, kaya dapat ay ma-maximize niya ang paggamit nito ng isang beses, at pagkatapos ay ma-maximize niya ang paggamit nito kapag naramdaman na niya ang magic power. Tinanong niya ito kung iba ito sa mga pangunahing aral ng Magic Craft Academy. At sinabi niya na okay lang kung hindi siya maniwala, ngunit sinabi niya na naniniwala siya sa kanya at hindi na siya magdududa. Sinabi niya sa kanya na dapat silang magpatuloy sa susunod na yugto ng kanilang pagsasanay, at sinabi niya sa kanya na bumalik ng kaunti dahil ito ay ang labanan sa pagsasanay, ngunit sinabi niya sa kanya na okay lang para sa kanya dahil gusto rin niyang makita ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ginamit niya ang unang antas ng Aqua Sorcery, at ginawa niya ang barrier block, at nagulat siya dahil hinarang niya ang lahat ng kanyang magic. Sinabi niya sa kanya na ito ang unang antas, na walang katangiang magic barrier, at sinabi na kung hindi man lang niya ito masisira, paano niya planong talunin si Ruka. Inatake niya siya ng mga bala ng yelo, at inutusan siya nitong gumalaw habang ginagamit niya ang kanyang magic craft upang pigilan ang kanyang paggalaw, na nangangahulugan ng pagkatalo kapag kaharap ang isang salamangkero. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para umatake, naubos, at bumagsak sa lupa, na nagsasabing hindi niya ito magagawa. At sinabi niya sa kanya na siya ay hindi mahusay na gumagamit ng masyadong maraming magic power. Sinabi niya sa kanya na kung maisasaayos niya ang kanyang kapangyarihan sa mahika, hindi na niya kakailanganin ang anumang incantation at maaaring gumamit ng mga magic crafts hanggat mayroon siyang kapangyarihan sa mahika, at sinabihan niya itong panoorin siya. Ginamit niya ang apoy upang pasabugan ang magic craft sa kanyang paraan at inatake ang modelo, na nagdulot ng bahagyang kapangyarihan. At pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang kanyang paraan ng magic attack, na mas makabuluhan at mas malakas kaysa sa kanya. Napansin niya na ang magic craft ay nagkalat sa kanyang pag-atake, at sinabi niyang tama siya at sinabi sa kanya na posibleng magsagawa ng magic craft kahit na walang incantation, hanggat kaya niyang ayusin ang magic power. Tinanong niya siya kung ang ibig niyang sabihin ay hindi na niya kailangang umawit, at sinabi niya na oo at inutusan muna siya na malaman kung paano paikliin ang kanyang incantation. Kapag naayos na niya ang kanyang magic power, hindi na niya kakailanganin ang anumang incantation. Magiging kapaki-pakinabang sa labanan kung maaari niyang paikliin ang kanyang pag-awit, at pagkatapos ay hindi na niya kailangang sayangin ang kanyang kapangyarihan sa mahika sa kanyang incantation. Gusto daw niyang sabihin, sa madaling salita, mapapalakas nito ang kanyang magic craft. At sinabi niya sa kanya na siya ay tama at sinabi sa kanya na magsimulang muli. Nagtaka siya kaagad. At sinabi niya sa kanya na kung hindi niya ito gagawin ngayon, wala itong saysay kung hindi. Sinabi niya sa kanya na magsanay dahil ang kanyang buhay ay nakasalalay dito, at siya ay nagsimulang umiyak at kalaunan ay bumagsak sa lupa. Sinabi niya sa kanya na siya ay buhay pa at nagagawin nila ito araw-araw mula ngayon. At napagtanto niyang hindi ito nakikinig sa kanya sa gabi. Pumunta siya sa Harajuku, sinuri ang lugar upang suriin kung may demonyo, at napagtanto na naroon din ang mga halimaw. Napagtanto niya na hindi sila bumababa sa bilang sa kabila ng patuloy na pagpuksa at nagtaka kung ano ang nangyayari sa mundo. Pagkatapos ay naramdaman niya ang halimaw at tumingin sa likuran niya. Inaatake ng halimaw ang tao, kaya sumugod siya roon upang tulungan siya at atakihin ang halimaw. Tapos tinanong ko siya kung okay lang siya. Sa kabila ng takot sa halimaw, ayaw niyang mawala ng pagkakataong makuha ang itim na salamangkero, kaya kinuha niya ang larawan nito, at nagmadali itong umalis. Nagulat siya nang bigla siyang kumukuha ng litrato ng walang pahintulot, na nagsasabing salamat sa pagligtas sa kanya.
Iniisip niya kung ano ang mali sa mga tao ngayon, kaya nagpasya siyang magsuot ng maskara sa susunod na pagkakataon upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Salamat po sa panonood.